Okay, so hi guys! Welcome back to Dudut's Kitchen. And today, this is the challenge. Cook only black food. Color black. I love black. As you can see, my t-shirt is black, my apron is black, hair is black. Yes. And my teeth is yellow. Ang pinakaunang gagawin ay paella negra. Paella pa rin siya na I believe mga paella sa Spain yan eh. So, paella pa rin siya pero hinaluan lang siya ng squid ink para umitim. So, yun gagawin lang din natin yun. So, ito, hinihiwa ko lang ang ating green bell peppers dahil kailangan natin to. Lahat ng mga ilalagay natin sa ating paella negra ay magandang mga maliliit siya. Dapat maliliit siya para natutunaw. Para alam mo yun, ang pinaka-highlight talaga yung kanin na malagkit. Alam mo, nagiging favorite ko na ang bell peppers. Kasi lately kahit di ako nagbibideo pero pag nagluluto ko, lagi kong nilalagyan ng bell pepper, mapasardinas, mapaitlog. Sarap kasi. Dahil seafood paella, meron ako naka-ready dito na mixed seafood. Peke yung crab na gamit nila sa mixed seafood. Ano siya? Cani. Pagaluin na natin siya kasi baka mamaya hindi natin magamit lahat. Pangit naman na hindi sila pantay-pantay. Ooh! Beauty queen of only 18G. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise that moves as a love. Parang bagay din kay Boss Aljur kantahin yung ano, no? Let's see what we'll wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. Iba ka pag kumanta talaga. Don't you dare Cupid's demanding back his arrows. Galing ni Boss Aljur. Yung mga iba ba nabibigla na kumakanta pala siya? Ayos naman boses niya. Ganda nga eh. Oo eh. Ang taas, sobra. Boss Aljur, luto tayo habang kumakanta. Luto covers. O, kumakanta talaga kami habang nagluluto. Parang maangas yun, Pards ah. Ma-invite ka natin. Oo, kasi ako, Boss Aljur, sasabi ko sa'yo, bilib ako sa'yo. Ganda boses mo. Kumbaga may tira. Sige, dedicate natin tong paella na to kay Boss Aljur. Paella Brenica. Medyo marami-rami yung lulutuin natin ngayon. Ngayong araw. Madadali lang naman, so walang problema. Tulad nito, after natin mag-isa tong lahat ng ingredients nito, tapos malagay yung shrimp stock para sa kanin. Wala na, okay na yun. Mabilis na yun. Ito naman ang ating scallops na gagamitin natin sa ating paella. Dry lang din natin siya ng tama. Masarap to, Pards. Para tong ano, yung preparation nito, doy. Parang steak ng dagat to, doy. Salt. Pepper. Sa other side. Yung scallops, lulutuin natin ng hiwalay. Tapos, ipapatong na lang natin siya sa ating paella negra. Para siya yung highlight ba? Maangas siya, Pards. Siya yung bida. Yan, set aside natin yan. Lahat ng bagay pwede mong iset aside. Huwag mong, don't rush things. Tandaan mo yan. Paragang know your priorities, tapos set aside mo yung mga distractions. And yung mga distractions na yun, someday, ay mabibigyan mo ng time at magiging maganda siya for you. At also, mahalaga to sa mga luto ng mga Spanish at Mexican. This one's chorizo. Chorizo Bilbao. Dapat Spanish chorizo, pero wala akong makita. So, chorizo Bilbao na lang. Ano yan, collab ng Filipino at Spanish. Sarap yan, Pards. Pag mamantikain mo yan, malasa yan. Paborito ko sa kalyos to. Pinapainit na natin yung mantika. Hindi natin lulutuin dito yung paella, kundi yung scallops. Kasi after natin siyang maluto, i-rest natin siya. And then, boom, let's start. Gusto, paella, ayaw. Aray mo. Talaga ka, idol ha. iPhone, gusto, bili, ayaw. Aray ko. Lagay nyo na yung ating scallops. Dahan-dahan, slowly. Konting butter, kaya mo lang sa gitna. Parang kakanin, boss, doy. Basher ka, no? Naghirapan ko bilhin yan, doy. Saan mo binili yan, doy? Sa bulungan. At eto na ang ating scallops na gagamitin natin sa paella. Sheesh! Apakaangas!
Hey! To start our paella, oil, tapos konting bawang muna. At konting sibuyas. And konting bell peppers na rin. Boss, tagal mo kasi, ginisa ko na. Yan guys, para maging deserve niya rin kumain. Sir, pa-order ako sir na ano sir, kinilaw. Uy, gago, hindi drive-thru to. Proceed na lang po kayo sa third window, sir. Para sa lahat ng nagtatanong kung ano pong niluluto today, kasama niyo po ako doon. Hindi po ang tanong ko. Hindi, gumagawa tayo ng paella negra kasi ang gagawin natin ngayon doy, cooking only black foods. Oh! Lagyan natin paprika. Sa amin namin na, wak ka, sa amin namin na, saniliwa, this is paprika. Yan. Tapos, salt. Ngayon, niluto ko na to agad kasi unahin na Mababa ni sir. Hindi pa niluto agad. Nakalabas na eh. nakalabas na eh. Yan. Then, niluto na natin to agad para mamaya, pag malapit nang maluto yung kanin, saka na lang natin siya ipapasok. Hindi siya ma-overcook. Pero yung kanin, para sa mga nagtatanong, sa lahat na nagtatanong dyan, yung kanin po, how much? Ano? Yung kanin. Ano, presyo ng bigas o presyo? Parang mga 400. Ang bigas na tag 20, nasan na? Ang bigas na tag 20, asan na? Ang bigas na tag 20, ang bigas na tag 20, ang bigas. Natag 20, asan na? Shoot, shoot. Patay, dito mo lagay. Ito ay mix. Martial arts. Tanga mix seafood, hindi mix martial art. Talaga na yun ni Sai. Wala din talaga to eh. Tapos, gisa ulit tayo, pero kasama na natin ngayong igigisa yung kanin. Wow! Hindi na pala isasaing ang kanin. Ginigisa siya. Ginigisa siya. So, ganun ulit. Bawang. Plastic. Bawang. Damihan na lang sibuyas. Sa tingin mo, Doy, na-offend ba ang sibuyas sa bawang pag nauuna ang bawang? Hindi siya na-offend. Kasi yung unang panahon, bawang ang sibuyas ang laging nauuna. Tapos, Nagbago na lang. nitong 20th century na lang nagbago yun. Na nauuna na ang sibuyas? Oo. Oh. Ito ang tatlong maaring sumisira sa atay mo. Una, ang labis na pag... Sira na ang atay ko. Sal, ayaw, punas, gusto, aray ito. Tapos sunod natin yung ating chorizo. Wow. Kung gusto nyo nang gumamit ng fresh tomatoes or tomato sauce, pwede rin. Pero ako tomato paste na lang. Yan, lagay natin yung bigas. Ang bugas na tag 20, asa na. Wow. Yan. Anong bigas ang gamit natin dyan? Malagkit na bigas? Short grain. So medyo yes, ano siya, malagkit. Mamaya pa. Mamaya pa. Pablo muna natin yung paputukin natin yung kanin, yung bahagya. Grabe, parang ano ka, no? Parang kung gusto mo magpa-impress sa asawa mo, sa nililigawan mo, best way talaga is cooking. Yung kunwari, grade 3 ka, tapos trip mo yung teacher nyo. Pwede ka magawa ng paella, doy. Doy, ano ka ba? Hindi pinopromote hindi pinopromote ng DepEd ang love story ng grade 3. Ang pinopromote sa grade 3, science, PE. Bakit? Di ka nagkaroon ng crush na teacher? Nung grade 3? Oo. Puta, tumatay pa ako sa shortpan ko nun eh. Principal kasi yung type niya. Halo lang tayo ng halo muna. Para hindi masunog. Yes. Lagay natin yung ating shrimp stock. Uy! Ayan ang ipang sasaing natin. Oo. Shrimp stock. Yan. Tama. So, kailangan tansyado mo yan kasi bawal mong ganunin yan eh. Oh. Bawal. So, ang pinaka-safe na gagawin mo dito is kung gaano karami yung kanin mo, 1 part yung rice, 2 part yung water, yung liquid. Okay. Kunyari, 1 takal yung kanin mo, 2 takal yung tubig mo. Yes. Ito na ang surprise dyan. Ito na yan. Sabi, ito ay tinta de sepia sterilizada. Naintindihan mo yan. Ano? Tinta ng ballpen. Tapos, ito yung magpapaitim sa kanya, yung squid ink.
Ang squid ink ba may lasa siya? Oh, yung squid ink, lasang ano yan? Lasang squid. This is what they used to do. They used to cover the food with foil. Ngayon, cover lang natin siya, tapos hayaan na natin siyang maluto. Siguro pag medyo nabawasan yung amount ng tubig, saka natin ibabalik yung seafood na ginawa natin. After mga 15 minutes, ganito na yung kinalabasan ng ating paella. Lagay na natin yung ating eto, malapit na. Malapit na, oh. After mga 40 seconds, pwede na yung wow! Lagay na natin yung scallops. One. Ating spring onions. Siyempre, paella negra, i-serve mo yan with lemon. Pachak. Try natin. Natin ko. Ako init. Ayan, tututong yung ilalim. Isikan natin ng lemon. Scallops. Naririnig mo yung lutong nung bigas na totong. Kung sana lang medyo mas marami yung amount ng kanin na ginamit ko, panalo saan. Buti na lang, ang ginamit natin panluto, hindi lang basta tubig. Shrimp stock yung ginamit natin para kaya kahit hindi natin nasama sa pag-ano. Tsaka dito naman natin ginisa yung mixed seafood kaya may ambag yan dyan. Para sa isa pang color black na dish. Black sesame crusted tuna. So meron tayong mga tuna. Yan, tuna steak na pinatuyo lang natin. Tapos para ma-sure, punasan natin siya ng towel. Tissue. Tapos soy sauce, buhos lang natin sa kanya. Yung ma-absorb niya, marinate lang natin siya dyan. Soy sauce lang ilalagay natin. Then after nyo lagyan ng soy sauce, cover lang natin para ma-marinate siya ng tama. Then, set aside. Move it. So, ito yung ating black sesame seeds. So, usually, ginagawa to ng mix ng white and black sesame seed. Pero, this time, dahil nga gusto natin maging color black lang siya, black lang yung gagamitin natin. So, yan. Ito lang dyan. Dikit. Dikit nyo maigi. Yan. Cover nyo siya ng maigi. So, yun. Mamaya, pag na-sear na natin yan, habang hinintay natin siyang maluto, gawin natin yung ating cucumber, parang Asian cucumber salad, ganun. Kasi yun yung side dish niya. Kaya hindi siya plain. First, maghalo ka dito, Pards. Ay, yung toyo. Ito yung base natin. Tapos siguro, half niyan yung suka. Up. Tapos sugar. Mga 1 tablespoon. Yan, pwede na yan. Sesame oil. Yan. Mas halo. Ayan, lagay naman natin yung oil yung ating pan. Lagay na natin. Okay na yan. Ahon na rin natin tong dalawa. Ano yung ginagawa mo tayo? Yung ginagawa mo sa pipino mo? Nilalagyan niya ng asin, tapos wow! Bugs Bunny yarn. Ito yung pipinong ginawa natin para sa black sesame crusted tuna. Bigayin lang natin yung tubig niya. Ito yung ating black sesame crusted salmon. Sana okay yung pagkakaluto. Yan, salad. Tuna. Set. Ang sarap. Talaga?
Try mo, sir. Sarap. Parang pag uminom ka ng alak, parang siya yung masarap na kasunod. Mm. Marunong ka ba magbiyak ng nyog? Ang ina doon, napakadami ko nang biniyak sa buong buhay ko. May iba ba ako hindi mag-ano? Tingnan doy, biyakin mo nga ito doy. Ano mo bibiyak? Hello, Garci. Uy, doy, Hindi ano? pwede yan, Doy. Tanggal na kasi yung ano niyan. Ah, Tanggal na, so rekta na yan. oh, Doy. Malasabaw. Doy, huwag mo ikalat yung katas doy, ha? Hindi. Kasi ibubuka mo ng konti yan eh. Pag napasok mo na yung kaunti, bubuka mo unti-unti yan. Hanggang sa tumulo yung sabaw. Pag tumulo na yung sabaw, tsaka mo yan bubukahin. Magbubuko kasi tatay nito ni Boss dati. Hindi, kasi kami sa probinsya, ganun talaga. Probinsya? Anong probinsya mo? Quezon. Quezon. Quezon City. Ito nga ano natin, nyog, gagamitin natin to para sa, ito nga, isa sobrang excited ako na dish. Tiula itom. Tiula itom. Pag tinranslate mo siya is black soup. Black soup? Yes. Oh, Nag-originate to sa Sulu. oh, Mindanao. sa Mindanao talaga? Oo. Galing mo naman, Doy. Ano to mga... Hindi kasi, kahit sa Zamboanga meron ito. Eh, Wah! Oo. Akala ko kasi pagkain lang sa Zamboanga. Sati! Ngayon, kaya ako iniiwa siya ng maliliit kasi iihawin natin to. Wah! Oo, pero pwede mo rin siyang papakin. Tuloy na natin yan. As in, sobrang itim talaga. Oo. Kumbaga, uling talaga itsura niya. Kaya, kasi ito yung magpapablock sa tiula itom natin mamaya eh. Kaya pag inihaw nyo yung nyog nyo, ganito dapat kaitim. Halos para na siyang uling. Habang iniihaw natin ang ating nyog, iwain muna natin yung mga aromatics na gagamitin natin para sa tiula itom. Dito talaga ako pinaka-excited. Bawang? Tingnan mo, yung tiula itom, kaya nakakabilib talaga eh. Kasi ikaw, nakapunta ka naman ng Mindanao, no? Taga Mindanao ako. Oo, taga Mindanao siya, Zamboanga. Yung influence kasi nila, bukod sa Filipino cuisine, eh sobrang dami ng influence na nakuha. Spanish, Spanish, Japanese. Eh, yung mga nasa Mindanao, meron silang influence ng mga Malay. Malaysian, Indonesian. Kasi malapit na sila doon. Tatay ko dati doon, binabangka lang yung Malaysia. Yung paggisa natin dito, parang ano lang din talaga. Yung mga panggisa natin, bawang, sibuyas, luya. Parang tinola. Kasi ang tinola naggaling yan sa salitang tiula. Tiula. Ito naman tinola. Anong tinola? Spanish. Sabaw. Sabaw. Kaya mo yung ganun, kaya mo yung ganun. Basic ng culinary ako pa. Lahat nagawa ko na. Culinary, missionary. Ay, sorry. Ito ang pinakamabilis na paraan para balatan ang inyong luya. Ang kutsara. Ito rin ang pampabilis ng pagkatagpos. Grabe, nipis ito eh. Parang papel. Sama na rin natin siya kasi igigisa natin siya dyan. Itong part ng tanglad na to, yun yung babakbakin mo ngayon. So, ito yung karning gagamitin natin para sa tiula itom. Laman, pero pinaliit-liit ko para kada higop may kasamang karne tsaka mas mabilis maluto. May flavor pa ba yan? Meron. Parang, after ko nga siya maamoy nung iniihaw ko, parang gusto kong gumawa ng ice cream na gawa sa coconut na burnt eh. Ngayon, kasama natin ay garlic, chilies, sili, tsaka turmeric. Or luyang dilaw. Parang amoy ano siya, may kakanin, no? Uy, sinama dyan? Yes. Ay, parang, parang kinilaw. Hindi, pero lulutuin ba to? Parang siyang dinuguan, Doy, no? Parang ganun yung tsura niya doon. So, ito yung ating bawang, sibuyas at luya. Isa lang natin. Lambing mo naman magsala-sute. Tanga pagkain, nilalambing yan. Dahil the moment na hindi mo nilambing ang pagkain, hindi ka nalalambingin yan.
Tingnan mo, manok nga pinapaupo, di ba? Pinaupong manok. Hindi nila yun nakatayo. Hindi, meron din kasi doy. Binugbog na manok. Pinaputok na tilapia. Yun ang mali. Yun nga, doon nga ako against eh. Oh, tingnan mo. At least yung iba talagang iniintindi nila yung well-being ng manok. Sipin mo yun, niluto ka na, pero bago kayo iluto, minake sure nilang komportable ka. Pinaupo ka nila. Sinong makakaisip nun na yung manok parang gusto ko siyang kainin, pero at the same time gusto ko komportable siya. So bago ko siya kainin, paupuin mo. Lagay mo yung beef. Yan, gisa mo rin siya. Hindi ako nanguhula dito dahil hindi mo pwedeng antayin masunog yung mga ginamit mo pang gisa. Yan. Kaya kailangan isasama mo yung mga karne. So ito, lagay natin yung ating tanglad na binakbak na natin kanina at yung beef stock. Wow. So ngayon, ang gagawin lang namin ni Borong ay susundin lang yung recipe. Kung makulangan kami sa lasa, magdadagdag na lang kami siguro ng fish sauce. Pamaya namin i-adjust. Pero ngayon mag-season lang ako ng konting salt, tsaka konting pepper. Siguro mga 20 minutes, 30 minutes, malambot na yan kasi maliliit naman yung karne natin. Do it on a big Chloe. Ang lasa. May pagkalasa siyang papaitan doon. May amoy siya? Sinanglaw? Sinanglaw, oh. Diba? Ang sinanglaw, parang papaitan yun eh. Oo. Eh, nisip ko, siguro masarap to doy pag lamang loob yung ginamit. Alam mo kung ano magpapasarap dyan? Ano? Ito hot take ko to Star Margarine. Hindi. Hindi ako rekta kanin ako doon. Hindi ko makakain. Anong condiment sa tiyula ito? Anong condiment ng tiyula ito? Patis ba? Na may kalamansi? Pero parang masarap siya sa mga malamig na panahon. Ang sabaw niya. Try natin pigaan ng lemon na lang, lemon. Hindi siya lasang sunog, pero meron siyang pait, kaya para siyang pinapaitan. So yun lang lahat yun para sa ating cooking only black food. Color black foods. Hindi ko alam eh. Kasi parang ang sensitive ng cooking only black foods. Dapat meron pang mga ice cream to eh. Kaso may black sesame ice cream sana akong gagawin. Hindi kaya charcoal ice cream. Kaso nahirapan ako kung paano gawin. Kasi wala akong ice cream maker. So next time or baka sa ibang video ko gawin. Maraming salamat sa panonood. Dudut Kitchen. Bye-bye. Lutuin ko lahat para sa'yo, no cap. Menudo ng Cavite hanggang sinigang trap. Simpleng